Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys ay i-share ko sa inyo kung paano kunin ang discount o percentage ng isang amount or yung amount ng isang item. So, for example, 'di ba, may mga items na nagdi-discount ng 10%, 19%, 20, 30, 40, 50, and so on. So, alam ko meron pa ding iba guys na hindi nila alam kung paano kunin yung 10% discount ng isang amount. Kung paano nila malalaman kung magkano na lang yung amount na yan. Kung ililess pa or i-discount pa ng, for example, 10%. Kasi ganun ako dati, di ko alam. Until na tinuruan ako at ngayon alam ko na, kaya naisipan kong i-share din ito kasi in case na mapadaan kayo sa isang shop or store and then meron kayong nakitang item and then nahihiya kayong magtanong kung magkano na lang yun, kung discounted siya, pwedeng kayo na lang itself yung mag-calculate or magkwenta para alam nyo na kaagad, or baka maraming customer, hindi kayo ma-entertain kaagad, so kayo na lang yung magkwenta. So, dito gagamit tayo guys ng calculator sa ating cellphone. Pwede naman yung calculator mismo kung meron kayo kasi same lang naman yung yan sila. So, punta tayo sa ating calculator. Ayan. So, click lang natin itong C kapag mag-i-start na tayo. Halimbawa, may mga nakasulat dito. Click nyo lang itong C para mag-refresh into 0, into start. For example, bibili kayo ng vanity dress, ay vanity mirror. So, yung price ng vanity mirror, for example, is 3,200, 250. Yung original price niya. Pero, discounted siya ng 30%. So, may discount siya na 30% kasi nag-sale sila ngayong month, for example. So, ang gagawin nyo dyan, 3,250, yung original price, i-discount natin siya ng 30%. Ang next na i-click natin ay minus ito. Yan. Minus 30, kasi diba 30%. Tapos, click natin itong percent. Ito. Ayan. So, dyan pa lang sa baba, makikita na natin yung sagot. So, para sure, click natin yung equals. Ayan. So, yung 30% ng 3,250 ay 2,275 na lang siya, guys. So, click natin itong C, i-minus natin kung magkano yung na-discount ng 30%. So, i-minus natin yung original price dito sa discounted price. So, 2,275. So, 3,250 yung original price minus yung discounted price na 2,275 equals, so, nakaless kayo or nakadiscount kayo ng 975 sa 30% na discount nila. So, ulitin natin, less 30%, ayan, 2,275. So, kapag isa kayong dicer or nagbabantay sa shop tapos hindi nyo pa alam, bali, kapag nagtatanong si customer, ganito yung, tapos ipapakita nyo yung calculus sa kanila para makita nila mismo, sasabihin nyo, 3,250 ma'am, yung original price, less, pag i-click nyo yung minus, sabihin yung less. Less 30% equals 2,275 na lang siya, ma'am. Tapos, para malaman ni ma'am kung magkano yung na-discount niya, sabihin nyo na, i-minus natin, ma'am, yung original price saka yung sa discounted price para malaman natin yung na-discount nyo sa 30%. Kasi sa paraang ito guys, isa to sa way para malaki yung chance na maingganyo sila na bumili kasi malalaman nila kung malaki-laki nga ba yung na-discount nila or hindi. Excuse. So, yung original price po ma'am is 3,250. Ililess natin sa discounted price which is 2,275 equals, bali 975 po ma'am yung maliless nyo sa 30%. So, ganyan po yung sasabihin nyo. Okay? So, magbibigay pa ako ng ibang amount guys.
For example, 1,599 less to, ito yung discount, less, halimbawa, siya, 10% lang, less 10%, so, bali, 1,439.10 na lang siya, ma'am. So, ganun lang, guys, madali lang naman siya, guys, kung dito sa CalQ. 1,599, tapos may discount siya na 20, ganun lang. Gagawin nyo lang, i-type nyo lang yung original price, tapos click nyo lang yung minus, then kung ilang percent, halimbawa 40, tapos click nyo yung percent, 40, tapos yung percent, yan, tapos click nyo lang yung equals, andyan na kaagad yung discounted price. Ganun lang naman siya, guys. Tapos meron ako dito mapapakita sa inyo yung inano ko kanina, ayan. So, for example, yung original price is 1,599. Nung nilist natin siya ng 10%, 1,439.10 na lang siya. Bali, yung na-discount niya sa 10% is 159.90 pesos. Nung discount natin siya ng 20%, so, syempre, kapag malaki yung percent ng discount, mas malaki yung discount or mababawas sa babayaran niya. So, nakikita nyo, habang palaki ng palaki yung discount, paliit na ng paliit yung mababayaran niya. So, yung 20%, 1,2 na lang. Yung 30%, 1,1 na lang. Yung 40%, wala nang 1,900 na lang sobra. Then, of course, kapag 50%, automatic hati yan. Halimbawa, 200 yung damit. Yung 50% ng 200 is 100. Automatic yun hati. Tulad nito, yung 1,599, yung 50% niya or yung kalahati niya is 799.50. So, i-divide mo lang to ng 2, itong 1,599, divide mo lang ng 2, 799.50 yung answer niya. So, dito naman sa na-discount nila, dun sa 10%, 159.90 yung na-discount, 20%, 319.80. So, palaki yung nadi-discount. Pero, nung kinalki ko yung mga difference nila, halimbawa, yung 10%, 159.90 yung na-discount niya sa 10%. Tapos, yung difference ng 20% saka sa 10% is 159 pa rin yung lamang niya. Then, yung 30% naman sa 20%, 159 pa rin. So, same lang kasi tig 10% lang naman yung lamang nila. Kaya ito yung pagbabasihan. Itong amount yung pagbabasihan natin. Ito yung maliles. Ito yung difference na maliles nila sa bawat percent. So, ganun lang guys, madali lang kunin yung discount ng isang amount or items. So, pa tayo ng sample, click natin yung itong C. Make sure din guys na yung gagamitin yung CalQ ay yung merong percent. Kasi kung walang percent yan, hindi nyo makukuha sa CalQ yung discounted price. Yan. So, halimbawa, 5,295 less 19% equals, so ayan, makukuha na natin kagad yung kanyang discounted price. Ganun lang gagawin nyo guys. I-type nyo lang yung original price, then click nyo lang yung minus at kung ilang percent yung discount. For example, 30%. Yan. Then, click nyo lang yung equals. Andyan na, makukuha nyo na kaagad yung discounted price. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo to mapanood ay nagkaroon kayo ng idea tungkol dito at alam nyo na kung paano kunin yung discount ng isang amount. At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And palagi nating tatandaan,
Huwag kang mapipressure sa mga nakikita mo sa social media. You have your own timeline. Hindi mo kailangang gayahin ang timeline ng iba. Hindi ka nahuhuli. You're just doing fine. So, tayo guys, may sarili tayong timeline. Maaaring nauna silang nag-asawa, naunang nagkaanak, naunang nag-abroad. So, ganun yung ano nila ganun yung timeline ng buhay nila Huwag mong i-compare yung sa'yo kasi may sarili ka ding timeline. Kumbaga, magtiwala tayo sa sarili nating process na ibinigay ni Lord para sa atin. Ayun lamang po guys, yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless!